Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Lunes, June 16, opening ng klase sa buong Pilipinas, sa buong bansa. Kumusta po kaya yung mga nanay? Kumusta po kaya yung ating mga silid-aralan, mga teachers, mga principal, at yung ating mga barangay? Kumusta po kaya ang preparasyon sa pagbubukas ng klase? At nung nakaraang araw, nagkaroon ng Brigada Eskwela. At dito naman sa lungsod ng Parañaque ay talagang handang-handa ang local government unit of the city of Parañaque headed by Mayor Eric Olivares, Congressman Edwin Olivares, at lahat pong mga school campuses, superintendent, principal, teachers. Talagang handang-handa po sila sa pagbubukas ng klase ngayong araw. At alam niyo po ba, ang Parañaque National High School ay isa sa pinakamaraming estudyante ng high school sa buong Pilipinas. So marami talaga ang Parañaque National High School na ito po ay matatagpuan sa Dr. Santos Avenue, San Dionisio, Parañaque City. Okay, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo maiksing patalastas mula sa Parañaque Net Radio. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Parañaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Parañaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Parañaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Parka
kasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Ayan, para sa ulo ng ating mga balita, Speaker Romualdez, mga ama, tahimik na bayani. Oo, totoo yan. Ang ama, tahimik na bayani yan. At nag-celebrate po tayo kahapon ng Father's Day. So regards mo natin yung mga tatay na tahimik, pero bayani ng pamilya, bayani ng pamayanan, bayani ng ating bansa. Katulad po nitong si Sir Ramel Obra, magaling pong ama po yan. Masipag, magaling, mabait at hiligit sa lahat, mapagmahal na ama para sa kanyang pamilya. At ito pong si Oscar Laurente. Regards ko po kayo at naalala ko tuloy nung ako po ay nasa bus company pa, ay may kilala kong nagi kong kasama na Lauriente din po ang kanyang apelyido. Taga Tugigaraw siya, malayo-layo. At nung siya po ay ikakasal sa Tugigaraw, kami po ay naimbitahan pa rin. Okay, so, first family sa selebrasyon ng Father's Day, PBBM, pinakamahusay na ama. Palakpakan po natin. Ito ang mga dabis na, no? 27.6 million estudyante balik eskwela ngayon pong araw. Sa pagbubukas ng klase, naghanda ang Department of Education or DepEd na tanggapin ang tinatayang umaabot sa 27.6 million enrollees sa basic education sa kabila ng mga patuloy na hamon sa sektor ng edukasyon. Di ba? Ganda ng jingle. Talaga naman the best. Kanina, nabigla po ako nung bigla mong siningit yung jingle natin. Talagang gusto ko sana, kaya lang baka tayo ay mapuna. Sikihor, may kuryente na. PBBM niyan na resolba krisis sa kuryente. Ang National Electrification Administration or NAIA, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagtagumpay na ibinalik ang matatag na supply ng kuryente sa lalawigan ng Sikihor na nagwakas sa ilang araw na paikot-ikot na brownout na nakapikto sa libu-libong pamilya, negosyo at paralan. Riders, angkas, pisak sa truck. Nako, kawawa naman ito. Nung isang araw po ito, nung Sabado, talaga naman, diyan po sa Osmeña Highway, diyan po sa lungsod ng Parañaque. Makati pala. 20 Congress, sasaluhin. BP Sara Trial Carpio. Talagang, lakas ng loob, sasaluhin. Magyuwa, tiklo sa 50 billion dobling kita scam. Itong mga double scam na to, duplikita, mabigat po ito. Ang balik nito, ubos ang pera mo. Walang kaibigan, pagpalpak sa trabaho, sabi po ni PBBM. Mga rider, driver, panalo sa NLRC. Lazada, suka ng 4 milyon sa Sibakan. Ito pong NLRC, palakpakan po natin. Dahil maganda po ang kanilang performance tungkol po doon sa mga tinanggal ng Lazada, pinagbayad sila ng 4 milyon dahil sa kanilang maling ginawa. Babala sa mga kumakain ng askal na kagat ng tao, paslit patay sa kagat ng askal. 30 kataong pinulutan ang aso, sumailalim sa anti-rabies immunization. Mabigat naman ito. Ano ba naman? Rabies na nakagat lang pinulutan. Ngayon kayo ay nasa ilalim ng anti-rabies immunization.
pulis na buang na marail isa todas. Naalala ko tuloy yung sa usapin ng 5 minutes, dapat may respondi ng pulis. Ano? Mamaya pag-usapan natin yan. Kasi may 5 na tila yung chief of police ay tinamaan na sa direktiba nito ni General Torre na dapat within 5 minutes mayroon ng responde. Bansang dadalang kay Digong sa kanyang interim release malapit sa dahig at miyembro ng ICC. Aba, mukhang totohanan na to. Ano? Titingnan natin ang mga detalye ng ating mga balita. Ano? Sinabi ng ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Roes Butuyan sa isang panayaw na maaring mapansamantalang may release ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung malapit ito sa bansang Netherlands kung saan ililitis sa International Criminal Court sa Dahig. Ang naturang pahayag ay kasunod ng hiling ng kampo ni Duterte na pansamantalang palayain siya patungo sa isang hindi pinagngalanang bansa na umuloy pumayag na siyang ihos. Ayon kay Butuyan, ang bansa ay maaaring tumanggap lamang kay Duterte ay kailangan miyembro ng ICC upang masunod ang mga lintuntunin ng korte. Matatandang kinumpirma ng prosecution na hindi sila total sa request ng kampo ng dating Pangulo basta't masunod ang mga kondisyon kabilang ang pagbabawal kay Duterte na gumamit ng internet o cellphone at tanging pamilya lamang ang maaaring makipag-usap dito. Di naman alintana para sa ICC lawyer ang pangamba sa posibleng pagpapadyaya kay Duterte na magdudulot anya ng takot sa mga biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng kanyang kampanyang war on drugs at maaaring makapikto rin sa integridad ng International Court. Pinabulaanan din niya ang kumakalat na balita tungkol sa senador na maaaring may balik umano si Duterte sa Pilipinas at tinawag nito itong fake news. Maluko kayo ha. Nag-a-advantage na po kayo na gusto nyong maibalik si Pangulong Duterte mapansamantalang kalayaan pagkatapos gusto nyo sa Pilipinas pa ba? Mukhang mukhang tawag nito para kayong tumama niyan sa loto na pagbigyan kayo. Wag naman ganyan kasi siyempre mukhang malayo yan sa katotohanan di ba? Malayo sa katotohanan. Huwag kayo pong ganyan. Mga senador na mayroong bias sa impeachment, di maaring ma-inhibit constitutional law expert. Abay, ito yung sinasabi natin. Nagbitiw ng kanyang apila ang isang constitutional law expert na si Attorney Jennifer Arlene Reyes sa mga nakaupong hukom o senador judges hinggil sa isyu ng impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Kung sa hiniling nito sa mga naturang senador na kanilang pairalin ng kung ano ang nakasad sa saligang batas at isang tabi muna ang kanilang pansariling interes pati na rin ang pamumulitika. Giniit kasi niya na dapat walang kinikilingan ng mga ito sapagkat ang mandato ng konstitusyon ay inasang sila'y magdidesisyon ng naayon at batay sa aktual na isasagawang paglilitis o impeachment trial. Di ba? Sa totoo lang, kapag ako ang tinanong nyo tungkol dyan sa sitwasyon, dyan po sa usapin ng impeachment sa Senado, wala na pong sapat na integridad, wala na pong sapat na dignidad, wala na pong sapat na mukha sa usapin ng impeachment trial ang mga politiko na may kanya-kanyang sariling kabig
sa kanilang mga sinasanto. Di ba sino ang sinasanto ni Robin? Siyempre si dating Pangulong Duterte. Di ba si Robin naman talagang taas ang sinabi niya na balibaklik ta rin ang mundo. Magkukulay Duterte pa rin siya. At ganun din po si Bato de la Rosa. Balibalik ta rin mo po yan. Walang ebidensya sa usapin ng impeachment trial dahil siya po ay talagang papaborsan acquittal ni Vice President Sara Duterte. And of course, ganun din po itong si Bongo. Anong ebidensya? Di ba pagdating sa impeachment trial, kapag yan po ay may tuloy sa Senado, kahit anong uri ng ebidensya ang ilagay mo po dyan, kasing linaw ng salamin, ang ebidensya, ang boto niyan, acquittal. Kaya yung sinasabi na sa usapin ng walang bias, di ba? Hindi po yan, ako po'y naniniwala, ang sinasabi ko po ay pre-opinion. Iyan po ang opinion ng inyong lingkod. Para kung sakaling gusto nyong malaman ng katotohanan, etawid nyo na po ang impeachment trial sa 20 Congress pagbalik ng Senado. Para magkaalaman kung sila po ba ay talagang pro-evidence o pro-Duterte. Yun lang naman ang tanong dyan batid ko na ang sinasabi natin, taliwas sa mandato ng konstitusyon na dapat isang tabi muna ang usaping politika, isang tabi mo muna ang usaping kampi-kampi dahil nasa trial po kayo. Pero ngayon pala, kitang-kita na ang ebidensya, kitang-kita na ang ebidensya na talagang malamang sa malamang, kampi-kampihan ang magiging resulta sa usapin ng impeachment trial. The outcome of impeachment trial is kampi-kampi muna tayo. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. PBBM, walang alam sa anumang kasunduan ni na BP Sara at Senator Marcos Duterte arrest. Aba, talaga naman. Klinaro ng Malacanang na walang anumang partisipasyon at hindi alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung meron mang kasunduan sa pagitan ni BP Sara at sina Amy Marcos hinggil sa pagkakakulong kay ex-President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC. Pahayag ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng pahayag ni BP Sara na dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpadala sa The Hague kay dating Pangulong Duterte, dapat si Senador Marcos ang magpauwi rito sa Pilipinas sa dating Pangulo. Binigyan din ni Castro na walang alam si Pangulong Marcos sa kasunduan sa pagitan ng isang manggagamit at isang handang magpagamit. Ang tanging hangad niya ang Pangulo ay magpatuloy lamang at tumulong sa mga katrabaho. Giit pa ni Castro na walang ibang gusto ang Pangulo kundi ang aksyon at hindi bakasyon. Tingnan nyo na, no? Tingnan nyo na po ang nangyayari kay Amy Marcos. Inaway niya na nga po ang kanyang kapatid. Di ba? Siya na nga po ay harap-harapan, sagad-sagaran na tumutulong na sa pagkampo ni ni Vice President Sara tungkol po sa nangyari sa kanyang ama. Ganon din po sa usapin ng impeachment trial laban kay Sara. Ngayon, may panibagong demand. May panibagong demand ang kampo ni Sara
na dapat kung si Pangulong Marcos daw ang nagpadala nito sa dahig, dapat si Amy Marcos din daw po ang magbalik niyan sa Pilipinas. O yan na sinasabing inotel. O inotel. O di ba? Kasi parang hinuhostage yun na pong harap-harapan dyan si Amy Marcos, di ba? O di ba? So, mahirap ang nangyayari kay Amy Marcos ngayon. Lalong-lalo na po itong si Attorney Panilo, na sinasabi na tila hilaw ang hakbang ni Amy. Hilaw ang pakikipagtulungan ni Amy kay Sara. Oh, di ba? Kaya sana doon po sa mga mapagsamantala, sana palagahan nyo naman ang tulong na ginagawa po ni Amy Marcos sa kampo ni Sara, ni Vice President Sara. Pwede ba yun? Okay doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:33 ng gabi. Mr. Chairman, Patalastas, please. Paranaque, Netreyo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam,
Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:39 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating programang Media Patrol. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Mga nagtatapos ng senador, pinasalamatan ni Bongo. O, dapat naman pasalamatan kahit hindi natuloy yung impeachment dyan. O, di ba? Yun ang kailangan. DMW naka-high alert dulot ng sigalot ng Israel at Iran. Etong gira dyan po sa Israel at Iran, talagang matindi po ito. Hindi ito ordinaryong laban dahil ang Iran, alam nyo naman, nakipaglaban po yan sa Iraq. At yun naman pong Israel ay talagang sobrang tapang. Banat kung banat. Higit sa 37,000 pulis ikakalat ngayong balik eskwela. 37,000, marami-rami ito, no? Inihayag ng Philippine National Police PNC na nasa 37,750,000 mga pulis ang PEP ipakakalat sa ilalim ng Oplan Balik Eskwela. Sa 2025-2026 sa buong bansa bilang bahagi ng ligtas ng pagbubukas ng klase ngayong Lunes, Hunyo 16. Ayon sa PNP, babantayan ng mga pulis ang nasa 45,974 na kabuuhang paaralan. Kabilang dito ang 30,292 na mga public schools at umabot sa 7,682 naman sa private school. Makagkakaroon din ng 5,779 mga police assistants, des na pangasiwa ng 10,759 police, habang 10,687 ang nagsasagaw ng mobile patrol, kasama pa ang 16,366 na pot patrols. Sa datos ng pulisya, pinakamalaking deployment ng mga pulis na nasa Central Visayas na mayroong umabot sa 7,366 pulis, Metro Manila 4,323, Bicol Region 2,962, Eastern Visayas 2,376 at Bangsamoro Regional 2,898 pulis para sa 657 na paaralan.
Marami-rami din, ano? Yun pong ating kapulisan, sa totoo lang, kung alam nyo lang, ang trabaho po nito ang bibigat. Dahil araw-araw po nating nakakasama ang ating mga kapulisan. Yung iba po dyan, halos walang tulog. Dahil sila po ay duty sa gabi. Pag sila po ay may naaresto, lalo na po sa usapin ng droga, sila po ay pumupunta pa sa ospital para ipa-check up yung nahuli. Pupunta po sa crime laboratory para ipasuri yung droga. Tapos i-inquest. So maraming koskos balungos. Pagod na pagod ang ating mga kapulisan. Tapos ngayon may bagong mandato ang Philippine National Police sa panguna ni Police PNP Chief na ito pong si General Torre, na sa loob ng 5 minuto dapat ang responde ay nandiyan na. Mabigat po itong ni General Torre sa 5 minutes na dapat makapag-responde kagad ang ating mga alagad ng batas. Yun po ang latest. Pasukan na. Yung mga nahalata po natin, maraming mga pulis ngayon sa kalsada. Dahil doon po sa usapin ng 911, sa loob ng 5 minuto, ang responde nandiyan na. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Mag-ina, nirat-rat patay papuntang simbahan. Kawawa naman ang balita na to, ano? Nasawi sa mga tama ng bala ang mag-ina ng Tambangan habang sakay ng isang e-trike o baw-baw sa barangay Kagawasan, Dimataling, Zamboanga del Sur, habang patungo sa isang simbahan sa hindi kalayuang bayan ng Pitugo sa naturang probinsya nitong umaga ng Linggo, June 15. Hinarang di umano ng mga salarin ang sinasakyang trike ng mga biktima, pinababa at pinagbabaril ng maraming bisis bago tumakas. Iniwang nakahandusay, walang buhay sa highway ang mag-ina. Sa ulat ng Dimatiling Municipal Police Station, kaagad na nasawi ang mag-ina sanhi ng mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Mabilis na nakatakas ang mga ambos sa mag-ina ayon sa ulat ng mga saksi sa investigador na Dimataling Municipal Police Station. Ano ba naman yan, mag-ina, ano? Kawawang-kawawa naman to. Di ba? Kawawa naman talagang wala nang pili ang mga salarin ngayon. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Mayor Joy Belmonte, ginagamit sa panggagansyo. Patuloy pa rin ang masasamang loob sa paggamit ng pangalang ni Quezon City Mayor Joel Belmonte para makagawa ng peaking social media account na makapagluko ng mamamayan ng lungsod. Kaya sa latest Facebook post ng mayura nitong Sabado, Hunyo 14, inabisuan niya ang publiko, partikular ang kanyang mga nasasakupan kaugnay sa nangtang opisyal niyang Facebook account na kasalukuyan may 267 likes at 298 followers. Please be informed na ito lamang po ang official page ng ating alkalde at wala ng iba pa, sabi sa kapsyon. Dagdag pa, hindi rin tayo manghihingi ng inyong contact number para mag-send ng pera o GCash. Iyon ang sinasabi natin. Katulad nung nangyari dito sa ating kasama. Nagtiwala na di umano. Padadala ng pera mula po sa sikat na tumakbong senador. Pero hindi nagwagi.
na nabula, sinasabi na magpadala ng 10,000 piso sa kanya at ito ay ibabalik ng dublado. Oh, di ba? Dublado daw. Kaya po nangyari, kahit anong ginawa, ay nagpadala ng 10,000 sa pamagitan ng GCash. At ang problema, nabudol. Oh, nabudol dahil akala niya totoo na galing po sa galing kay Willie Rebillame ang kanyang kachat. Oh, ngayon, paano maibabalik yung 10,000, yung GCash naman, hindi natin alam kung ito ay kakotsabaw, ano? Eh, yung kaibigan natin, may dalang motor, hindi na nakalis doon po sa GCash outlet na hindi na iwan ang kanyang motor. Opo, kaya doon sa ating mga kababayan, ingat-ingat po tayo. Doon sa mga nagpapakilala, galing kay Pacquiao, galing kay Rebillame, o kung anong paman mga kilalang personality na nakipag-chat sa'yo, at pagdating sa dulo, hihingi ng pera kapalit ng mas malaking pera. Kaya anong nangyayari? Budol! Budol! Budol ang nagiging resulta. Kaya po doon sa ating mga kaibigan, inuulit po natin, kapag tayo po ay mayroong kachat na nambubula, pagdating sa dulo, hihingi ng pera, pagdating sa dulo, papasukan ka ng investment, bla bla bla, huwag na po kayong magdalawang isip dahil sa malamang, budol yan. Budol! Oo, kaya doon po sa ating mga kaibigan, ingat-ingat po tayo, lalong-lalo na po sa mga nagpapakilalang anak ng Diyos. Oh, di ba? Kasi may mga nagpapakilala diyan na sila ay mayaman, sila ay anak ng Panginoon. Oy, siya ay anak ng ano? Pakibalik nga ito, Godper na ano. Ingat-ingat po tayo. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. 20.4 million Cebu inanod sa baybay ng Ilocos Norte. Itong bandang norte, ano, parang tinataniman na ng droga. Oh, di ba? Marami pong nakukuha diyan sa baybayin ng Ilocos. Oh, di ba? Basahin po natin ang mga detalye. Kusang loob na sinuko ng isang concerned citizen at 2 mangingisda sa mga autoridad ang 20.4 million halaga ng shabu na natagpo ang inanod sa baybayin ng Ilocos Norte. Ang shabu ay nakalagay sa 3 plastic bag na may mga Chinese character markings. Ay tinatayang nasa 3 kilo na tagpuan ito sa palutang-lutang sa mga baybayin ng Barangay Pangil, Corimao, Barangay 33A, Lapas, Lawag City, at Barangay Masintok, Pawaw sa Ilocos Norte pa rin. Ang mga pakiti ng shabu na isinuko sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA, Ilocos Norte Provincial Office kasamang lokal counterparts mula sa Philippine Coast Guard or PCG at Philippine National Police PNP nitong Hunyo 12 at 13 tanang taon. Ayon kay PDEA Director General Isagana Neres, patuloy ang retrieval operation at pagsusuri sa mga baybayin dagat hanggat hindi pa ganap na na-inspeksyon ang lahat ng karatig na lugar.
mabigat mabigat ang nangyayari diyan po sa karagatan ng Ilocos. Di ba? At batid po natin na konektado po ito sa ating karagatan na kung saan yung pong China at saka yung Taiwan tila nagigit-gitan. At kung hinahasik na o isinasaboy na lamang ang droga diyan po sa mga nabanggit na karagatan, matindi na ang nagiging kalakaran sa usapin ng ipinagbabawal na droga sa ating bansa. Minsan na tayong may nabasang libro, hindi ko maalala kung anong pamagat doon. Sabi, kapag ang isang bansa ay gustong sakupin ng ibang teritoryo, ang mga tao daw ay pinapangunahan ng mga illegal na gawain, illegal drugs, illegal gambling, o anuman ori ng mga illegal activities para ang gobyerno o yung mga mamamayan ay magkaroon ng tinatawag na loss control. Kapag tayo po ay naging talamak sa droga, kapag tayo po ay talamak sa illegal gambling o anuman iba't ibang ori ng illegal na sugal, legal man o illegal, basta tayo po ay nalunod na, madadagdagan po yung kaguluhan, yung sasapin, magkukulap ang peace and order. Saka sila aarangkada na sakupin ng ating bansa. Yun po ay nabasa ko lang wala akong pinatatamaan na nabasa ko lang po yan. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Pinay nakuha ng Cebu na umabot na 29.7 milyon sa NAIA. Naresto ang elemento ng Ninoy Aquino International Airport or Interagency Drug Interdiction Task Group or NAIA EIDITJ. Ang isang Pilipina nang makuhang umabot sa 29.7 milyon halaga ng Cebu sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Kinilalang inarestong suspect na si Aliaslin, 43 anyos, ng Dasmariñas, Cavite. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Director Isagani Perez, dakong alauna 43 ng hapon ng masabat ng mga elemento ng NAIA IEST TG ang suspect sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 Sabado ng hapon. Nabatid na dumating ang suspect sa bansa sakay ang AirAsia Flight AK-582 mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nag-isailalim sa pagsuri ang deal nitong bagay na naglalaman ng kahina-hinalang bagay. Nang siya sa atin mga operatibang bahagi ay madiscover ang isang improvised patch na matatabunan ng mga damit tuwalya at blanket na naglalaman ng Cebu na may tinitimbang na 4,368 gramo na nagkahalaga ng 29,702,400. Na-recover din sa suspect ang kanyang pasaporte, ID boarding, pass at bagahe, declaration form na nagkapangalan sa kanya at isang cellular phone. Dinala ang nakumpisang ebidensya sa PDEA Laboratory Service para sa ilalim sa laboratory examination. Sasampahan ng suspect kasong paglabas sa Section 4, Article 2 ng Republic Act 9165. Ang lalakas ng loob ng ating mga kababayan na magpuslit ng droga dito po sa ating paliparan mula po sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ibang klase na silang bumanat, Talagang wala ng takot. Paano na yung mga nahuli? Di ba? Paano na yung mga nahuli?
sila po ay makukulong lamang. Kulong lamang. O, kung bitay yan, di bitay na. O, di ba? Kasi sa totoo lang, ha, yung illegal droga sa ating bansa, talagang hindi na maiwasan na kumakalat sa mga komunidad. At kanina, celebration ng idadait, International Anti-Drugs Idadait against illicit drugs. Ay ongoing po ang celebration. At kaninang umaga ang ng ating flag ceremony host ay ang Parañaque Anti-Drug Abuse Office and Diagnostic Holding Center sa panguna po ni Officer in Charge Dr. Hemler Cos. At nagkaroon po ng komprehensibong pag-uulat ang nabanggit na opisina para sa kanilang pagsusumikap ng mga nabibiktima ng illegal na droga, lalong-lalo na po yung user lamang, ay talagang kailangan na agapan ng ating gobyerno na sila po ay maisalba sa usapin ng illegal na droga. Dahil kapag sila po ay napabayaan, bukas pangalawa, sila po ay magiging poser na. Bukas pangalawa, sila po ay magkakalat na. Bukas pangalawa, sila po ay drug lord na. Kaya doon pa lamang sa komunidad, yung patikim-tikim pa lang, dapat maditik na po yan ng lokal na ahensya o lokal na gobyerno o lokal na ahensya ng ating mga kapulisan para kapag sila po ay mahuli, sila po ay makulong, at sila po ay pagbalik sa komunidad, kahit papano, sila po ay takot na ipagpatuloy ang kanilang masamang bisyo na kung saan ito po ay patungo sa hindi po magandang kinabukasan ng mga nabibiktima ng nabanggit na droga. Ingat, 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 ingat po tayo. Kaya doon po sa nakikipagtulungan pa rin sa mga drug lord, sa mga drug poser, sa mga drug dealer, ay talaga naman may panahon pa po para magbago. Magbago, magbago, magbago na po kayo ng hanap buhay. Ngayon, kung ayaw nyo po magbago, kung sakali, wala po kayong ibang dapat sisihin, kundi ang inyong sarili. Paulit-ulit po tayo. Paulit-ulit na po tayo para tayong siramplaka tungkol po dyan sa illegal na droga. Di ba? Kaya nga po ang inyong lingkod naligaw. Naligaw sa opisina ng Parañaque Anti-Drug Abuse Office para alamin ang katotohanan tungkol po sa takbo ng illegal na droga sa komunidad. At doon po natin nalaman na dahil sa kapabayaan ng mga nakaraang administrasyon, dahil sa kapabayaan ng ating mga alagad ng batas noong mga panahon na managdaan, ang illegal na droga ay tuluyan na pong nagkaroon ng ugat sa komunidad. Nakaugat na po sa komunidad, kaya napakahirap na pong sugpuin yan dahil sa kapabayaan ng mga nakaraang administrasyon. Nabanggit nga po ng inyong lingkod, 70s pa, 80s pa. Marami na po tayong napapanood sa pelikula tungkol po sa pinagbabawal na droga. Pero anong ginawa ng ating gobyerno? Pinabayaan.
mabuti na lang may isang dating presidente na si Rodrigo Duterte, talagang nagkaroon ng massive implementation ng tinatawag na Republic Act 9165 tungkol po sa pinagbabawal na droga. But unfortunately, after ng kanyang 6 months, nang siya po ay umupo bilang presidente, eto na naman tayo, droga, nagkalat na sa komunidad uli. At ang mabigat dito, wala na po silang takot, di ba? Unlike nung panahon ni Pangulong Duterte, bagamat hindi nasugpo, pero alas 10 pa lang ng gabi, sila po ay nasa loob na ng kanilang tahanan, sa loob na ng kanilang bahay. Pero ngayon, alas 4 ng madaling araw, sila po ay nag-uumpukan pa rin sa tabi-tabi. Dahil ang sabi nga po nila, malaya tayo, malaya. Nasaan ang korpyo? O, di ba? Bakit hindi patupad ng ating national agency, ng ating presidente, ng ating Philippine National Police, o yung po sa usapin ng korpyo pagdating ng alas 10 ng gabi? Dapat, doon po sa mga kabataan, doon po sa mga minor de edad, dapat ipagpatuloy niya ang usapin sa korpyo para kahit papano ito pong mga bata na to hindi po ma-involve sa mga illegal na gawain. Pwede ba yun? Paulit-ulit tayo para tayong sirang trompo. Nasaan si Kagawad? Nasaan si Kapitan? Nasaan ang PNP? Nasaan ang lokal na pamahalaan? Bakit hindi patupad ang usapin sa korpyo? May ordinansa po yan, di ba? Dapat ipatupad po yan. Ang mga bata, pagdating ng alas 10, wala na po sa kanto, wala na pong magtambay, wala na sa tambayan. Bagkos nasa loob na ng tahanan, kwentuhan ba? Kwentuhan ng nanay, kwentuhan ng tatay, kwentuhan ng mga anak, isama mo na ang lula. Kapag oras na ng gabi or alas 10 na ng gabi, dapat yung mga bata nasa loob na ng kanilang tahanan. Dapat ganun, wala na pong koskos balungos, wala nang paliwanag, total korpyo naman yan. Di ba tayo ay palagi na lang tayo nagsisermon? Di ba? Ako, nagpapasalamat naman ako dahil ang mga anak ko, mga pogi lahat yan. Di ba? Wala naman masyadong nahilig sa tambay-tambay. Di ba? Kaya lang, yung iba naman di ba? Yung ano dyan, medyo negosyante. Di ba? Yung isa, hindi mo malaman kailangan daw lagi naka-schedule ang mga otos. So, yun lang ang pero sa usapin ng tambay, hindi naman. Di ba? Hindi naman sila nagtatambay ng 10 oras ng gabi. Di ba? Hindi katulad kapag tayo ay naiimbitahan ng mga drug enforcement agency or DEO unit, tayo ay nakaka-encounter na maraming bata na sa kalsada. Ano bang pinagagawa niya ng alauna, alas 2, alas 3 na madaling araw? Bakit nasa kalsada ang mga yan? Di ba? Talagang dapat korpyo dahil maraming magagaling na kapitan. Maraming magagaling na bidabidang mga kakawad. Di ba? Maraming mga bidabidang mga tanod. Di ba? Bakit hindi niyo halughugin, halugal, yung, di ba? Yung mga eskinita na pagdating ng alas 10, alas 11, wala na hanggat maaari. Pwede ba yun? Yung mga magulang na magreklamo, ikulong nyo. Di ba? Ikulong nyo para magkaalaman kung tama bang, dapat ba ang kanyang mga anak na minor de edad inasa kalsada pa. Magkaroon po tayo ng kaunting higpit. Hindi pwede yung puro kwento. Di ba? Hindi pwede yung sasabihin na pabayaan nyo yan, kalayaan nila yan. Kung sila po ba ay mabiktima ng masamang bisyo, mabiktima ng mga ng kriminal, yung mga siraulo. Di ba problema yan ng gobyerno? Kaya hanggat maaari, yung ating mga kapulisan, sana tuloy nyo na po yung usapin sa korpyo. Di ba?
Ang sabi nga po nitong kaibigan natin ni si Justin Trinidad, pa-shout out po. Ayan, di ba? Si Justin, Bicolano yan, Uragon yan, at saka Bibo yan, ha? So nasa ilalim po yan ng Mayor Additional Support Group or MASG. Regards ko, itong si Justin at saka si Kuya Arman Salazar. So sana maging malinaw po yan na para maiwasan naman yung mga bata na mabiktima ng masamang elemento, sana yung mga magulang, alagaan nyo yan. Pagdating ng alas 10, hanapin nyo. Kapag ayaw sumama, bit-bitin nyo. Kapag kayo ay tawag nun, yung child abuse naman, yun ang problema. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay alas 9:04 na. At magtapos na po tayo sa ating programa dahil ang inyong lingkod ilang araw na not feeling well. Makita nyo ang ating programa ay talagang pihit-pihit lang. Pero ang importante, tayo ay laban-laban lang. Dahil sa panahon ngayon, hindi pwede ang patulog-tulog. Dapat laban-laban lang. Ayan. So, doon po sa ating mga kaibigan, yung pong mga nasa online, yung pong sila Justin, sila Ramilobra, at iba pang mga nasa online, regards ko po kayo. Ngayon po ay June 16. At ang inyong pong lingkod ay umatin na naman ng hearing kanina. May kinalaman pa rin po sa pag-witness sa usapin ng inventaryo ng pinagbabawal na droga at kaya tayo ay nasalang na naman kanina sa tribuna ng Regional Trial Court. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pa ninyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Ko'y Paranaque,
pinanaki. Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latama.